umaga, matanghali at gabi, makikita ko ang post ng kayapi. Paano nga ba to hindi ako makahindi? Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Pista Pilipinas. Yeah. Bawat sabihin niya, pakinggan mo talaga. Walang paligoy-ligoy, diretso lang talaga. Kung ikaw ay insimada, mainis ka sa kanya. Kapalan mo lang ang iyong mukha, baka matuto ka. Kay Pista Pilipinas. Yeah. Pista, 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 Pista. Busis mo ay busis ko. Tara na. Pista, 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 Pista. Laban mo ay laban ko. Tara na. Pista, Pista, Pista Pilipinas. Oh yeah. Naghahanap ka pa ng vlogger na astig, walang kinikilingan, matindi at magtinig. Hindi siya bayaran, hindi siya kumakabig. Hanapin mo na siya at i-follow mo na siya. Pista Pilipinas. Pista, Pista. Ang busis mo ay busis ko. Tara, Pista, Pista. Ang laban mo ay laban. Tara na mga kabisdak! Maayong Odto, Visayas ug Mindanao. Magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas, Patuplo. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan mang panig ng mundo. Mag-ingat ho kayo palagi diyan sa ibang bansa. Dahil bayani po kayo sa aming mga Pilipino. Kaya naman saludo ang Bisdak Pilipinas sa inyo. Pataplok guys, kamusta na ang mga ngagba? Hinahanap pa rin si Vice President Inday Sara. Oh, parang ano lang yan. KOGC, nasa puso namin si Vice President Inday Sara. At maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat sa mga nagpakulay, Ma'am Vilma Gandia, Best Friend Itale, Pelizardo Aguilon, John De Lacano, Marian Julian, Tis Alubira, Ya, Poranila del Rosario, Arlene Santos. Maraming salamat ho sa inyo. Mabuhay po kayo. At magandang tanghali po sa lahat ng mga Iskunians, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, at ng Kingdom of Jesus Christ. Sa lahat po ng mga katutubo saan mang panig ng Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyo at shout out po kay Haring Oscar Rivera, malapit na birthday niya. Oh, kabuan ko pala to si Haring Oscar Rivera. Advance happy birthday po sa inyo Haring Oscar Rivera. Next week na ho, August 1. Ayan ho. At magandang tanghali po sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Bisdak Pilipinas. Team Ripley, thank you so much sa inyo. Medyo marami na rin nagre-reply sa live natin. Maraming salamat ho. Isang karangalan. Ayan ho. Magandang tanghali po Ate Linda, Mamuka, Ma'am Kissy Gabor, Ma'am Aida Litunin, Ma'am Suti Is, Nanay Fee. Magandang tanghali ho sa inyo. Ate Cherry Tusake, gandang tanghali. At Amy Koroki, Ma'am Suti Is, at Michelle Mogoche and MG, Ma'am Jin Satorn. Gandang tanghali. Gian, Winnie, Tim Sarajo, Jetro, Ate Cherry, Konnichiwa, Emeline Ibuna, Naric Gonzalez, Brenda Lynn, Myrna Flor, Dark and Angel, Mitsuki, Biminda Baklay, gandang tanghali sa inyo. Pataplok guys! Hailey, Susidyala, Lilia, Leonida, Marjorie, John Garcia, DC Pinida, Rinaldo, Winnie, hello sa inyo. Ako, Cora Guatlo, Linda, Nelda, Joseph, Anaites Q, Ani, at Rachel, hello sa inyo. Upaw, Ugulo. Evelyn Bautista, Ma'am Cecilia Villegas, Melit, hello sa inyo. HG Conix TV, Nora Ismael, Cleopas, Margaret.
Asian Maple, Sarafin and Family, Spike Limbo, Pachico Josephine, hello ho sa inyo. Ma'am Emelita Bryant, magandang tanghali ho sa inyo. Butangira Vlog, hello ho, magandang tanghali. Corazon Austero, Pretty Amy, Victoria Donato. Pasok guys. Huwag po nating tantanan itong mga palpak sa gobyerno. Huwag po natin pakawalan ang kanilang mga sablay na pinanggagawa ho ngayon sa ating bansa, ngagba Pilipinas. Tara na, bisda na! Ito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Patoplok guys, sa awa ng Panginoon. Ang Maynila, ayan, puro basura. Puro basura na lang ho ngayon sa Maynila, naiwan. Nako, ito ho, meron na naman palang sablay talaga itong si Dayunyor. Ito na yata talaga ang pinakasinungaling at pinakabudol na panggulo. Panggulo na nga ho. Si Miso Sher Joy Simpson, magandang tanghali ho sa inyo sa Republika ng Pilipinas. Ilan po, Fortunato dyan sa El Salvador City. Mimi Kulit, magandang tanghali, Broskis Fishing. Pero bago yan, nako, delikado ho pala ito guys. Itong ginawa ho ng mga ngagba supporters sa pagiging obsessed, pagiging insecure sa mga Duterte, hito, na kompromiso yung seguridad at kaligtasan ni Vice President Inday Sara Duterte. Ang kakapal ng mga animal, no? Hindi nila iniisip na eh. Yung kaligtasan ni Inday. Basta lang, banat kay Inday Sara. Tera ng tera kay Inday Sara. Kayo ha, ang kakapal ng mukha ninyo, pagkatapos po kayo pinapanalo ni Vice President Inday Sara Duterte, mga DDIs, masyado kayong personal bumanat. Hello po, Kasmi. Itong ginawa ho pala nila, pag-captured ng picture ni Vice President Inday Sara sa departure area, papunta po sa Germany, kuha ho pala ito ng CCTV sa NAIA. Isang kagaguhan ho ito at delikado ho ito guys. Tingnan mo si Inday Sara, wala bang security kasama dyan? Anong ginawa ho nila? Masyado na pong personal bumanat itong mga ngagba supporters. Ang tanong, sino ba ang nagpapakalat ng picture? Yari kayo dyan. Hello Venus Diaz at Mutya, magandang tanghali ho sa inyo. Sabi ni Testio Pedrol kasi kaya kahit personal na basta bayaran walang konsensya. Masyado na ho. Wala na ho sila. Desperado na ang mga animal. Hindi kaya yung mga DDS, no? Yung mga iyakin, mga tambaluslos. O, Ela Bandigan, maraming salamat to sa inyong pakulay. Mga iyakin, mga animal, no? Sa politika kasi, normal man kasi yan. May pro, may anti. Huwag iyakin, huwag mamersonal. Ribat lang. Sus ko Ginoo. Hello, JJR, magandang tanghali sa inyo. Kagaya nito, yung pinag-uusapan namin, totoo talaga ho ito. Dayunyor! Ngagba! Daming pangalan. Nyor! Palpak na sablay pa. Tungkol sa nangyayaring bagyo baha na naidulot ni Karina. Diyos ko, grabe. Kung hindi pala bumaha, kung hindi pala dahil kay Karina, hindi natin madiskubre ang katarantaduhan at kasinungalingan ni Dayunyor yung Suna. Hello, Pax Queen, magandang tanghali ho sa inyo. Nung una, yung 5,500 flood control projects, nabisto natin eh. Nabisto po siya ni Karina.
Ngayon magulat po pala tayo, kumakalat din kagabi sa social media. Kaya mas maganda pag-usapan natin ito, yung patungkol pala sa basura. Animal, pinagmalaki yung basura. No? Yung basura, pinagmalaki pala niya sa SUNA. Hindi man kasi ako nakinig sa SUNA ni Da Junior talaga. O ito, mantakin mo. Pasalamat tayo kay Karina dahil kay Karina, yung kasinungalingan ni Da Junior, ayan, bistado. Narinig nyo yung patungkol sa basura, mga kabisdak? Narinig nyo yon sa SUNA niya? Mukhang hindi nyo narinig kasi di man kayo nanonood kasi. O ito, pag-usapan natin muli ang kasinungalingan ni Da Junior at kapalpakan hatid po ng Bagyong Karina. Pasalamat din po tayo dahil sa Bagyong Karina, lalong nahubaran natin ang tunay na pagkatao ni Da Junior at lalong kumbinsido tayong budol-budol. Mamaya, i-play ko sa inyo mamaya. Hello po, Angel Time Traveler. Mantakin mo, saan ka nakakita presidente ng Republika ng Pilipinas sa SUNA yung basura pinagmamalaki? Achievement? Wala na kasing nagawa. Wala kasing proyekto. Wala kasing achievement talaga. Kaya ang nangyayari, pati ganyan basura, segregation, pinagmamalaki. Puta ni Malgibi naman yan. Hindi ka pa presidente, naghakot na ng basura. O bulilyaso kayo ngayon. Kasi kung naghakot kayo ng basura, saan nyo itinapon? Tinapon nyo sa Manila Bay. Gagi. Hello, Disnuts. Sabi ni Ma'am Emelita Bryant, nagalit na si Lord sa kasinungalingan ni Da Junior. Kaya yan, pinakita sa kanya, sampal sa Marcos admin. Emelina Ubona, achievement ang basura. Basura nga, animal. Gagi naman. Oh, ito, naku, Bato. Senator Bato. Alam mo, Senator Bato, unahan mo to singagba. Ikaw ngayon yung puntarya, Hindi man nabanggit si Tatay Digong dito. Hello, Stanley Manalo, magandang gabi sa inyo. JJR, maraming salamat para pangtaho. Hindi lang pangtaho yan, ma'am. Maraming salamat, ma'am JJR. Thank you so much. Pwede pa yan, pangtuba. Thank you so much. Alam mo ako, Senator Bato, mga staff ni Senator Bato, baka nandito ho kayo. Advice ko lang naman. Unahan nyo itong singagba. Magpatawag ka, Senator Bato, ng investigasyon. Continuity lang ito. Putangin na, parang continuity na budol, no? Continuity dun sa Pedialix. Kita mo naman yung video. At mag-imbita ka ng mga eksperto. Huwag ka mag-imbita ng eksperto galing sa gobyerno, animal. Siyempre magiging bias. Mag-imbita na ka ng eksperto para i-verify yung video kung legit or hindi. Independent. Mag-hire ka sa Amerika or mag-hire ka sa Korea. Kung gusto mo, mga Chinese i-hire mo para masaya. Kasi kailangan na po natin ito malaman kung nagbabang presidente or hindi. Ayaw man magpa-hair follicle drug test niya, itong video na lang. Kasi Senator Bato, hayan ginawa ka ng suspect nila. Ako. Senator Bato, suspect na daw. Ayon po sa News 5, ha? Yung patungkol sa International Criminal Court, hawak na daw ni Da Junior. At nang nakalagay sa listahan, Senator Ronald Bato de la Rosa ang suspect. Patay ka niya, Nyor. Kaya sabi ko, Senator Bato, unahan mo to, Senator. Sabi pa naman ni sabi ni Milit, personala na talaga. Patuplok, guys. Wala na, Project Bato na sila dito. Maraming dating general ni Tatay Digong at nasalang dito, active at saka retired. Kasama si Senator Bato dito. Mga suspect na daw. O, kamusta na?
O ito, patuplok guys. Pasadahan na agad natin. Itong patungkol ho kay Senator Ronald Bato de la Rosa na suspect na umano. Matindi ha. Sabi ni Jimmy Revilo, kung si Duterte pa, walang problema. Ngayon daming problema. Tayo na, mga adictus benedictus kasi eh. Sabi ni Diyos, suspect saan? O ito, pakinggan nyo ho ito. Senare, maraming salamat po sa inyong pakulay. Yari ka dito, Senator Ronald Bato de la Rosa. Hawak na daw ni Dayonyor. Sabi ni Sundalong Kanin. Ala ka diha. O ito, tingnan po natin. Nakarating na kay Pangulong Bongbong Marcos ang dokumento mula po sa International Criminal Court na kinikilalang suspect sa Duterte drug war, sina Senador Ronald de la Rosa at General Oscar Albayalde. Pareho silang nagsilbi bilang PNP chiefs. Teka lang, ito yung mga suspect. Mga suspect sa war on drugs, suspect daw ng International Criminal Court na hawak na ang dokumento ni Ngagba. Ito ito si Senator Ronald Bato de la Rosa, Oscar Albayalde, general din yan, retired general. Romeo Karamat, general din yan. Edelberto Leonardo at Eliasar Mata. 5 ho ito. Ako, Senator Bato, unahan mo na to si Ngagba. Pagpatawag ka na ho ng tawag ka na ng Senate investigation itong Polvoron. Hindi na maganda ang paminsada nila ngayon. Sa ilalim ng Duterte administration. Suspect din daw sina dating CIDG Chief Romeo Karamat Jr., dating NAPOLCOM Commissioner Edelberto Leonardo at dating Chief Intelligence Officer Eliazar Mata. Ayon kay Trillanes, nasa kamay na ng Pangulo kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Tingnan mo ha, sinong source? Ang best friend ni Dayonyor, si Trillanes. Nagiging credible na itong Sundalong Kanin ngayon. Ano bang nangyari, animal? Hawak na daw eh. Hawak na daw ni Ngagba. Dapat si Ngagba yung unang hulihin eh. Ang gagi. Natuloy primary suspects or principals by indispensable cooperation. Whether kasama sila sa first batch ng warrant o hindi natin malalaman kasi at this point, it's a waiting game for us. Senator Bato, nakakasama ka daw sa warrant of arrest. Iwan ko lang kung ang gobyernong ito magpauto ba sa mga dilawan, pinklawan, pulawan, mga animal. No? Niniwala kaya ang taong bayan kaya payagan kaya natin itong mga kagaguhan nila. Hindi mo maintindihan eh. Ito mga fabricated na evidence dyan sa ICC. Pero sa QOJC, putang inang sandamakmak na ebidensya, 3 malita, yun dapat yung tutukan natin kasi makikita mo naman talaga yung paglabag sobra-sobra. Mga bungol man itong mga to, di man nakikita yung video, ebidensya nangyayari sa QOJC kaya nakakadismaya. Puntarya yari mga general kalaban mo dol. Ayon kay De La Rosa, wala nang bago rito. Simula pa raw noong 2016, dinadawit na raw siya sa drug war. Alam mo, Senador Bato, huwag kang magkumpiyansa dyan, ha? Kasi yung panggulong Ngagba, ako lang sa akin lang, kung sino man yung staff ni Senator Bato, huwag kayo magkumpiyansa. Yung yung 5 general, huwag kayong magkumpiyansa kasi yung presidente natin ngayon, nakakatakot yung pag-iisip. Wala na eh. Pag magpahuli kayo, Senator Bato, mga general, yakan talaga yan. Galit daw sila sa war on drugs. Nawawala buhay, bahay nila. Nakakalungkot nga kung sino po yung nagpapatupad ng kontra droga, war against drug. Yun ang pinag-iinitan.
dapat sana po ang pag-iinitan natin yung mga durugista. No? Addictus, benedictus, sabi ni Maharlika. Pero bakit itong mga taong ito, maayos naman yung panunungkulan nila at nagkaroon naman ng tapang dahil sa Duterte admin ng war on drugs. Tingnan nyo ngayon ang mukha ng Pilipinas. Daming krimen, daming ngagba. Harap-harapan. Pati baha, ayun, sup-sup pa rin. Alam ang tapang kasi ang presidente, alam naman kasi nila na yung panggulo merong issue patungkol sa pulburon. Kaya sila mga abusado. Sikat sila ngayon, mga ngagba, sikat. Kaya ang kawawa tayo, mga ordinaryong Pilipino. Dapat nga ho, continue yung war on drugs. Huwag maniwala dito kanila Trillanes, mga dilawan. Ang problema, nagiging credible na itong si Trillanes, dilawan, Hontivirus, lahat. Kakampwit na nga, animal, kakampwit. Sabi ni Jigor Rotaw, laban lang po tayong lahat, mga kadidis, antay na lang tayo konti, malapit na yan sila. Malapit na yan. Sipain ng taong bayan, yung mga abusado sa gobyerno. Anyway, ako, Senator Bato, kung may kumpiyansa pa siya kay The Junior, nasa kanya. Kung naniniwala pa siya, buntakin mo, tinawag ka ng suspect ni Antonio Trililing. Gusto yun. Animal, bakit ba galit kayo sa mga nagpapatupad ng war on drugs? Mga kamag-anak ba ninyo, mga durugista? Kayong mga trolls, di ba kayo masaya sa ginawa ng Duterte admin? Na talagang ang tapang sa pagpapatupad ng war on drugs. First time in the history. First time sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas na may sumuko ng mga durugista na 1.3 million. Ngayon, sabihin ninyo walang adik. Sabihin ninyo walang sabog. Nasa Malacanang, Singagba. Hello po, Ma'am Virginia Malonzo. Ang magagalit lang naman talaga sa war on drugs yung mga tinamaan. Yung mga nalugi ng 6 na taon sa panahon ni Tatay Digong. Putang pagkalugi na yung bagsak ekonomiya nila Ang panahon ni Tatay Digong, ekonomiya ng mga durugista bagsak, kamot itlog ang mga luko. O ngayon, sa panahon ni The Junior, ekonomiya ng mga durugista, ang saya-saya. Grabe Sa awa ng Panginoon, sila ang sikat. Kawawa mga ordinaryong Pilipino. Kaya nga maraming nawawala na ngayong mga kabataan. Uso na naman ngayon yung, Diyos ko. Ano, ayaw nyo magising? Gisingin ko talaga kayo araw-araw. Sabi ni Glenn, kailan pabababa ng mga ngagba? Yan, hirap ng Pilipinas, nakakahiya na talaga sa mga abroad. Di kasi mga babae yan, kasi kapal ng mukha. Kapal ng mukha. Kahit nabistado sila, di yan bababa. Gaya dito sa nangyayari ngayon sa Suna at Bagyong Karina. Ako pasalamat din, parang blessing in disguise. Hindi man tayo nagpasalamat na buti nagkaroon ng bagyo, Super Typhoon Karina. Hindi man tayo, di yan ang punto ko. Ang punto ko dito, nagpasalamat tayo nang dahil kay Karina, nalaman ng taong bayan kung gaano kasinungaling itong binoto ng mga ngagba supporters. Kung hindi dahil kay Karina yung Suna ni ngagba, hindi natin mabibisto. Hindi masupalpal ng Bagyong Karina. Isipin mo, kalikasan lang pala ang makadiskubre at magpaalala sa maraming Pilipino na itong si The Junior ay talagang certified budol. Sipin mo, pinagmamalaki sa Suna. Anong pinagmamalaki sa Suna? Malaki niya sa Suna dahil meron 5,500 flood control projects. Tapos na. Again, nasabi, tapos na po. At yung iba ay ginagawa pa lang. Pagkalipas ng 2 araw, 24 araw, 2 araw, di ba? Ayan.
Nagalit ang kalikasan. Sinampal tayo ng baha. Yan ang nagpapatunay walang flood control projects. Itong Marcos admin. Kasinungalingan yun. 450 billion pesos. Saan yun dinala? O hito tayo ngayon. Ito, bagong discovery natin guys. Tungkol pa rin sa suna ni Da Junior na nabisto na palpak sablay sa bagyong Karina. Kung nanonood po kayo ng suna ni Ngagba, napanood at napakinggan ho ninyo ito. Kung hindi po ninyo napakinggan, o hito, panoorin po natin, sabay-sabay po natin namnamin ang kasinungalingan ng Ngagba na ito. O ito, ayan, pakinggan nyo ng maigi ha, para ano, para maintindihan natin kung bakit sablay siya at palpak. Okay. Tingnan niyo po. Panoorin natin sinasabi niya sa suna. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa bagong Pilipinas, kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 mga barangay sa buong bansa. O, tingnan mo. Ilang toneladang basura daw ang nakolekta. Isipin mo, pati basura ay pinagmalaki. Ngayon, sinampal ka ni Karina. Ha? O, paano yan? Sinong gumawa ng speech mo? Si Abalos? Eh, puta, sinampal ka, kaliwat kanan dito, may kasama pang palo. Diyos ko, Ginoo. Saan ka nakakita nga? Presidente ng Republika ng Pilipinas, wala kasing achievement. Alam nyo po kasi yung basura, gibi na po kasi yan. Hindi mo na kailangan isigaw sa buong mundo, puta, nangulikta kami ng basura. Gado talaga, oh. Eh, napahiya ka ngayon. In 5 months daw, more than 40,000 tons ng basura ang nakulikta sa 22,000 barangay sa buong bansa. Ay, gagi, oh. Sabi ni Vimy, putang ina, nakapulburon daw sa suna, eh. Alam nyo, ho, yung pangungulikta ng basura, hindi mo kailangan ipagmalaki yan, sir. Araw-araw po, may nangungulikta ng basura. Araw-araw, ho, ang mga barangay nangungulikta, panahon pa yan, eh. Sige nga, banggitin mo nga lahat ng presidente na abutan ko. Nangungulikta na ho. Bakit may pinagmalaki yung basura? Kasi wala kang nagawang proyekto. Puro baka lang nakatirik, animal. Sabi ni Lebsitos, 101% puro kasinungalingan lahat ng sinasabi. Wala kang paniwalaan dyan. Si Tatay Digong ba sa 6 na suna, pinagmalaki yung pangungulikta ng basura? Hindi na kailangan magmamalaki yan. Dahil simula pa nang nabutan kong presidente, Fidelby Ramos, Joseph Estrada, Gloria Macapagal Arroyo, Noynoy Kuyakoy, Panut, ayan, Tatay Digong, tsangina, nangungulikta na ho sila ng basura. Kasi kung hindi po yung nangungulikta, di lubog tayo sa basura. Gagi. Sabi Stanley Manalo, ginawang harang yung basura sa baha. Ayun, inanod. Mantakin mo, sir. Pinagmalaki mo yan, sir. 40,000. Sige nga, i-credit na nga lang natin. Sige, pagbigyan na natin. Sige, pagmalaki mo. 40,000 tons daw yung nakuliktang basura sa loob ng 5 buwan. Sa 22,000 barangays. Ang tanong, sir, totoo ba talagang nangulikta kayo ng basura? Kasi nungalingan, eh. Tingnan mo yung bagyong Karina. Sa awa ng Panginoon, yung basura, tunilada din. Saan mo itinapon yung 40,000 tons na basura, sir? Sa Sa Pasig River? Tinapon mo, sir, yung 40,000 na tons na basura sa Manila Bay? Gagi man.
Kawawa man ang mga Pilipino sa presidenteng ito. Hindi na nakakatakot na po ito eh. Ang problema lang, itong gumawa ng, nagbigay ba ng datos, bumasa din siya. Akala ko ba, sir, pinagpraktisan mo yung talumpati mo ba, spit sa suna, pero pati basura na damay pa. Achievemental! Achievemental! Gagi. Achievement basura. O ngayon, ito yung pinagmamalaki mong basura sa awa ng Panginoon. O pakinig ka, sir, yung basura, giatay. Yan, sir, basura, sir. Tinapon mo lang pala sa kalye. Mantakin mo yung 40,000 tons sa basura, itinapon lang kung saan-saan. Wala kayong ginawa sa basura. Di nyo alam segregation. Nabubulok sa di nabubulok. Ayan, Tangina, 40,000 daw na basura kinulikta. Sabi niya sa suna, sa awa ng Panginoon, bulto-bultong basura bumungad sa atin eh. Kaya nagsigregate nga tayo ng politiko dito. Nabubulok, tapos bulok, bulok na bulok, tsaka hindi nabubulok. Segregate din natin sila. Sabi ni Ika, mas abnoy pa kay Noy Kuyakoy. Hoy, kayo mga gabinete ni Dayonyor, wala ba kayong nagawa talagang proyekto? Pati basura dinamay nyo? Laki man ng pondo ngayon taon. Ilang trilyon? Mahiya naman kayo. Tingnan mo, napahiya kayo. Di namin alam saan yung pinagtatapon yung basura. Ito pa, Ayan, yung basura sa Manila Bay. Kawawa yung Dolomite dito, guys. Diyos ko po, Ayaw ko na ipakita yung nakakadiri na basura talaga. Basta sobrang daming basura. Walang ginawa itong gobyernong ito as in. Puro pambubodol, puro panluloko lamang. Maisipin mo. Pinagmamalaki basura, achievement daw niya. Kasi 40,000 tons sa basura sa 5 buwan at 20,000 na barangay. Pakitanong nga yung barangay kapitan, saan nila tinatapon? Sana tinapon nyo na lang sa Malacanang lahat yung 40,000 eh. Para doon na lang yung basura. Mga basura naman kayo. Tingnan mo, pinahiya niya sarili dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys. Pag BBM supporters ka, Ensaymada balagers ka, BBM defenders ka, putang ina, sasakit ang ulo mo dito. Siguro yung bayad sa'yo, hindi yan enough. Kasi ang hirap dipinsahan man yung tao na yan. Dahil siya po mismo ang magbibisto sa sarili niya. Isipin mo yun. Tapos ikaw, BBM supporters ka, Ensaymada balagers, dipinsa ka. Hindi, ganun eh. Totoo yan. Galing, palakpakan. Ganun. Tapos labas ka pa ng tatos, totoo yan. Naghakot ng basura, Ay, isipin mo, mga ilang araw lang, bumaliktad ang mundo. Eto, aminado rin siya sa sarili niya na talagang sandamakmak na basura. Ito, mag-resign na kayo pagiging BBM defenders. Takina, hindi nyo kaya ito, mahirap na. Ito, aminado siya, Yung pumping stations natin, marami na. Yun, nagka-problema lang, sana matuto naman ng tao, huwag kayong nagtatapon ng basura dahil yung basura, yun ang nagbara. Tingnan mo! Binisto niya sarili niya! Akala ko ba, sir, nagtapon ka ng 40,000 tons sa basura ngayon, sinabi mo ngayon, harap-harapan sa kamera, ilang araw pa lang yan, 2 araw pa yata, sinabi niya Sinabi niya wag naman kayo magtapon kasi nang dahil sa basura, binabaha tayo, bumabara daw sa flood control. Ay puta, hindi kayo nangulikta ng basura pala.
Kasi kung nangulikta kayo ng 40,000 tons sa basura, ay walang bumara dyan. Gagi. Alam mo, Kalachuchi, sisihin nyo pa kami. Eh pag naman pinagmamalaki mo sa suna, nangulikta ka ng 40,000 tons na basura sa loob ng 5 buwan. 5 buwan, ha? So, ibig sabihin, linis na talagang Pilipinas, animal. No? 20,000 barangays, 40,000 tons na basura, nangungulikta ka, pinagmalaki mo sa suna ngayon, manghiyak-ngiyak ka ngayon. Naman huwag naman kayo magtapon ng basura. Kung dahil na basura ay bumawara, binaha tayo. Oh, hindi ganyan. Sabi ni Tatay Digong, para paniwalaan ka, para susundin ka, mamuhunan ka ng mura. Di man kapakinggan, sir, binudol ka yata. Ikaw talaga budol-budol. Binudol yata yung nagbigay ng datos, no? 40,000 tons basura daw, naghakot sila. Hindi natin alam saan itinapon. Baka Pasig River, binalik din sa atin. Baka tinapon sa Manila Bay, binalik din sa atin. Oo. Siya man nagsabi. Kung ganyan nga kalamya, sir, magsabi, matuto naman kayo. Magtapon ng basura kasi bumabara man sa flood control, kaya binabaha tayo. Puta, di ka pakinggan yan. Murahin mo! Murahin mo sarili mo! Murahin mo, Nyor! Sabi ni Tatay Digong, ang puhunan mo mura lang. Nang mangyayari yung kagustuhan mo. Kasi pag hindi ka kamay na bakal, ay luulo, mabuang ka talaga. Ikapakinggan? Tingnan mo si Tatay Digong, pag nagsalita si Tatay Digong, pag nagmura yan, rapid fire, sunod-sunod, papapapapapapiyay mo! Ganyan. Ganyan ka magutos? Mangunguya, ako lang yung mga gago dyan. Sabi ni Kasmi, yung official nga niya, di sumusunod sa kanya lalo na di susunod. Yung mga mamayan, tigas ng ulo ng tao. Putang ina. Bakit ba susunod sa kanya? Weak nga, weak leader. Bawas-bawasan mo nga, sir, yung pagpupulburon, sir. Hindi maganda yan, sir. Tingnan mo. Yung sona mo, ayan, tinabla mo rin. Sabi ko nga sir, alam mo, ang hirap po talaga magdepensa sa kanya. Hindi ba pagod itong mga BBM supporters? Ay, kayong mga trolls, di ba kapagod sa kanya? Mga hindi nagtusok. Mga wanto. Ako, kung ako supporters niya, mag-resign ako. Sabihin ko talaga sa channel ko, mga kababayan, mga kaluyalista, mga talyanista, mga katanso, mga kakampwet, mga kapulawan. Mag-resign na po ako sa pagiging bangag defender. Ang hirap ang protektahan nito Yung sinasabi niya, tinatabla niya. Hindi kagaya kay Tatay Digong. Pag nagsalita, kargado ng mura, puhunan mura Pero ito, mangiyak-iyak man. Nagtapon nga basura. Hindi kasi kayo nangungulikta. Dapat mangulikta kayo ng basura. Kasi nungalingan yung sinabi mo sa suna, 40,000 tons. Pinagmalaki mo pa, gibi naman talaga yung pangungulikta ng basura. Baliktad pala talaga. Sa panahon mo, Nyor, wala kayong koleksyon sa basura. Anong koleksyon nyo? Koleksyon nyo sa witing. Anong koleksyon tong mga to? Koleksyon ng mga buhaya. Wala tuloy nga natin, pangingiyak-ngiyak niya. Doon sa mga pump natin, kaya hindi kasing effective na pwede. Lagi ng bonus yung 80. O, tingnan mo. Hindi daw kasi hindi nagiging effective yung flood control daw. O, defective. Defected. Animal. Hirap pagsalita ng English, kaya gusto ko Bisaya na lang.
Depektibo pala mga los-los nyo. Hindi effective. Depektibo. Di walang kwenta yung flood control mo. Alam mo, kung totoo kayong nangungulikta, yung mga flood control project ninyo, nililinis nyo yan. Yung mga kanal, nililinis nyo. Kalusin nyo. Cool. Linisin mo, Col. Utusan mo, Col. Yung mga lipuris mo, Col. Kaso busy kasi kayo sa mga Duterte animal, kaya wala kayong nagawang maayos. Yung mga kanal, Col, linisin nyo, Col. Yung kunin nyo ko lang basura, Col. Huwag nyo rin itapon doon sa nilinisan ninyo, lolo. Parang nakita ko si Joseph Estrada dyan sa Manila, oh. Kung yunyari, naglilinis daw ng basura, sakay ng speedboat, tapos yung kanyang staff nagtatapon ng basura, putangina, puto-up nga. Col, alam nyo ba paano magtapon ng basura? Paglinis, huwag mo itapon din dyan sa nilinisan mo. Animal. Itapon nyo sa malayong lugar. Meron bang dumping site nyo? Doon nyo itapon. Lang naman maglinis ka sa harapan mo, itapon mo doon sa kapitbahay mo. Puta, malaking awa yan. Ito talaga, no? Tuloy, 81. In Valenzuela, I think they have 32. So marami na yung pumping station. Pero Oy! Pumping station man pala yung sinabi niya. Ipamping kita dyan, sir, eh. Marami man daw pumping station. Marami bang dumping sites? Saan? Saan yung mga ano mo? Nilagay mo na 5,500. Marami na daw. Panahon pa ni Tatay Digong ka talaga, sir. Sinungaling ka, ha? Nyar, yung mga flood control projects na sinasabi mo, 5,500 pumping station, panahon pa ni Tatay Digong, pustahan tayo. Wala ka pa namang ginawa kasi. Puno na nga bulsa ng mga buaya ngayon, eh. Sabi na Jima magaling, ano ba talaga? Flood control o pumping station? Sabi niya, pumping station daw. Magpampingan na lang tayo, sir. Pambihira man. Magpampingan na lang tayo kasi sabi niya, pumping station daw. Magpampingan na lang. Mas masaya pa yan, pampingan. Talaga nga, budol talaga, pero talaga, you have to put it somewhere. So, yesterday, 12 o'clock was high tide. 12 o'clock nun, nag-high tide. Nagsabay-sabay, malakas ang ulan, tapos nag-high tide. Utangin na, pati high tide na naman, sinisisi. Ang daming palusot! Mabuang talaga tayo dito. Tapos ulan. Tigilan mo na nga yan, Nyor. Hindi na maganda yan. Binangga yung flood control ng barko. Kaya bumaha. Pangalawa, yung basura humarang sa flood control kaya bumaha. Pangatlo, may pumping daw. Pang-apat, high tide daw. Baka high sa pulburon, sir, ha? Kaya bumaha. Sir, nagmotorkid ka lang sa baha, sir, kung ano-ano nang pinagsasabi mo, sir. Tapos, lakas na ng ulan, kaya bumaha. Sa susunod, bukas kaya, ano na naman sasabihin ito? Buenos Dias! Angkol mo, pagod na! Hoy, Lipsitos! Binoto mong presidente, pagod na! Nakakasama rin pala mag-motorcade sa baha tapos maulanan, no? Gagi kawawa yung mga nadaanan, eh.
Yung mga daanan, una niya ba, na daanan ng mga tao, kaway-kaway yung iba, kumaway, man kahit pa paano, may kumaway. Gago, di man lang nagbigay ng ayuda. Wala, puno man yung truck nila ng ayuda, yung kulay green yan sa likod nila. Puno yan ng ayuda. Ngayon yung ibang nadaanan nila, hindi talaga binigyan. Alam mo saan namigay? Dun sa dulo. Loko nga eh. Punta daw, mag-inspect daw sa baha. Di man naglakad sa baha. Nagsakay ng truck. Motorcade nga, motorcade. Gagi. Sabi ni Bing, may kumaway. Bata, kumaway. Wala man lang ka, ano, walang ka hatak-hatak sa masa itong presidenteng ito. Wala. Yung masa ba, magagalit sa kanya. Ano hindi magagalit? Kasi ang presyo ng bigas, pangako, 20 pesos. Sa awa ng Panginoon, magsisinta na. Magsi 20 pesos na yung presyo ng bigas. Yor, kamusta? Yung 20 pesos, meron pa? Meron daw, pagkain ng daga, aso. Ngayon nga, tuloy, oh. So at least now I'm very clear about what the situation is. I will be going to inspect all the other areas when when we can travel. Huwag ka na nga mag-English, sir. Parang may kadinang hinahatak eh. Sir, sa susunod, sir, pag magpa-interview ka, sir, huwag kang mag-English. Pilipino man tayo. Pilipino ka? Para bang may may hinahatak ba na kadina ba? Meron demonyo. Mag-English ka ng maayos. Huwag yung parang ngiwi-ngiwi ka pa. Meron ka pang dubi-dubi-dap-dap, dubi-dap-dap, bip-bip-bip-bip. Buisit man talaga, oh. Hindi man kami makarelate, sir, sa mga salita mo, sir. Pilipino lang tayo. Pilipino ka, sir? Pag hindi ka Pilipino, mag-resign ka na. Di maintindihan siya. And to see what else is needed in the other parts of the country that suffered flooding. Pumping stations natin. Ayan na naman. Nagamit na naman yung dot, dubi-dubi, dot. Yan lang gusto ko sa kanya, sa dulo. May dot. Alpas to. Go, Power Ranger! Ay! Stilang yatay. Sabi ni Cora, Koreano daw yan, sabi nila. Koreano. Hindi yan Koreano, oy. Ilocano yan. Tanong ko yung mga taga Ilocos, mga Ilocano, payag kayo, Ilocano yan? Madagi na sasabihin, animal ka, bisda ka, dinubuisit mo kami. Di, sabi kasi ni sino yun? Si Lucas Bersamin, Ilocano daw siya eh. Ilocano, Koreano daw. Ayun na, Koreano. Ilocano, di Koreano. Sablay dito si Dayonyor patungkol sa basura na ipinagmalaki niya dahil hindi naman talaga umuuyon sa pangyayari at nangyayari yung kanyang sinasabi sa SUNA na basura nangungulikta ng 40,000, ang 22,000 barangay, 42,000 tons. Ang resulta sa awa ng Panginoon, inamin rin niya na maraming basura. Putangin na, pag tumanggi pa kayo dito na walang basura, sampaling ko talaga kayo. Ayan o. Inamin din niya na dahil daw sa basura, doon sa flood control, hindi nagiging epektibo dahil naharangan daw ng basura. O di maraming basura, hindi kayo nagtapon. Ayan o. Daming basura, oy. Tapos kahirap-hirap pa. Guys, naniniwala na talaga ako na may pira sa basura. Naniniwala na talaga ako may pira sa basura, guys. Bakit? Hudang ina, maglulun sila, mangutang sila. Mangutang sila sa World Bank ng $50 million. Tangina, may pira talaga sa basura. Madaya kayo, ha? Kami dito, ako, nabinta ko noon ng basura, eh. Barya-barya lang, eh.
Pero kayo, loko kayo sa World Bank pa, ha? $50 million. May pira sa basura. Ano bang nangyayari sa mga buhaya na sa gobyerno ngayon? Tangina, no? Di ba kayo nalasing sa pira dyan? Danilo, Morse code dyan, bisdak, dit. T0 yung anak ko nga, hanggang ngayon, wala pang kuryente at tubig. Wala ka kay Dayonyor, nasa aircon ngayon. Kasama si Kukak, nagtagay. Pag pumasok si Chisis Cordero, agawan niya ng alak. Putang ina, alak ko yan. Uy, alak pa dyan. Lasing ka talaga, oh. Ito lang yung mahal pala ng basura sa Pilipinas, no? $500 million. Helen, sinisingil sila ng kalikasan. Singilin din natin sila. Kahirap-hirap nga kasi yung binta nila sa basura, tayo man magbayad. Wala ka pang apo, may utang na. Sabi ni Josema, alam pa niyang useless ang flood control kung maraming basura, hindi dapat inayos muna niya yung basura problem bago nagpagawa ng flood control project. Flood control, ubob. Ang problema kasi, hindi man yung basura ang problema. Hindi yung basura na nakikita natin. Ang problema, yung mga basura sa Malacanang. Yan ang problema. Yan yung problema natin, yung mga basurang politiko. Mga basura kayo, sana isegregate nga natin ang mga animal. Bulok, nabubulok din, nabubulok. Sobrang bulok. Dami mang basura. Gaya ngayon, pag basura ang leader, basura ang followers. Kawatan ang leader, sabi ni Tatay Digong, kawatan din ang followers. Kung ngagba ang leader, ngagba din ang followers. Kung inggit ang leader, inggit din ang followers. Insecure ang leader, insecure din ang mga followers. Gagi, tingnan nyo yung ginawa nila kay Vice President Inday Sara. Kayo ang kapal ng mukha ninyo, ha? Hindi maganda yung mafia. Hindi talaga maganda yung mafia. Hindi yan talaga. Hindi maganda ho yung ginagawa ng mga ngagba supporters kay Vice President Inday Sara. Isang kawalang hiyaan yan. Dahil si Inday Sara ho, pumunta man yan sa Germany bilang isang ordinaryong Pilipino. Wala po siyang mga bodyguard. Ang problema, yung mga ugag, yung mga ngagba, masyadong namimersonal. Insecure ba? Inggit ba sa alindog ni Inday Sara? Katalinuhan. Pinakalat nila yung picture. Pwede man siguro kayo magbalita na nandun si Inday Sara sa Germany, pero baka ho po pwede. Huwag naman natin ikompromiso ang kaligtasan ng Vice President. Hindi man kayo inaano. Vice President to yan. Ng Republika ng Pilipinas, binoto ng 32 million. Next sa presidenteng ngagba. Kailangan po natin siya protektahan. Kailangan po natin siya i-secured. Kasi pangalawa po siya sa pinakamataas na posisyon. Yan si Dayonyor, wala man talagang kwenta yan. Dapat mag-resign yan. Respetuhin nyo yan. No? Kasi ganito guys. Bakit nyo pinakita yung video na yan, yung picture, galing sa CCTV? Ito po yun guys. Oh. Kung galit kayo kay Vice President Inday Sara, baka po pwede, wag nyo naman idamay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Sino ba ang nagpalabas ng picture na iyan? Yan pala ay kuha sa CCTV ng NAIA. Sige nga. Siyempre, mga alipuris po ni Kukak ang nagpakalat niyan. Di ba ninyo alam na nakukompromiso yung kaligtasan ni Vice President Inday Sara Duterte? Ito po nakakatakot yung ginawa nila. Tinanggalan ninyo ng 75 security personnel
Tapos ngayon, kinunan ninyo ng CCTV sa NAIA. Tingnan mo, wala. Sino bang kasama ni Inday Sara dyan? Ito ay personal na lakad. Bakit po ay pinakalat nyo sa buong mundo na ito si Inday Sara nakunan po namin diyan sa departure sa NAIA papuntang Germany? Hindi ba kayo nag-iisip? Nakakatakot yung kaligtasan niya. Isipin nyo, kuha ng CCTV yan. Oh. Kuha po ng CCTV yan, guys. Tika, galit ba kayo kay Inday Sara? Bakit kayo nagalit? Kung galit kayo, wag nang mamimersonal. Kasi iyan, masilan usapan yan eh. Kuha po yan ng CCTV. Yung security po ng isang leader natin, isa sa mga leader, dapat hindi mo compromise. Pero kayo sobrang inggit ninyo, hindi nyo na naiisip yon. Kasi gusto lang po ninyo makasira ng tao. Inamin naman ni Inday, nasa Germany. Ang question dito, guys, itong mga personnel ng NAIA, yung may control ng CCTV, tanong ko po sa inyo, ano po ang inyong pakay dito? Bakit nyo kinunan si Inday Sara na screenshot ninyo at pinopost ninyo, pinakalat ninyo sa social media? Sige nga. Kayong mga nasa CCTV yan, dapat kayo ipatawag. Pero hindi rin, guys eh. Mukhang ordinaryong tao lang naman yung nasa CCTV, di ba? Oh. Utos to ng mga nakataas sa kanila. Utos yan. Tapos, naipasa pa ninyo sa mga media. Sa mga yan ba? Anong purpose nyo? Putangin na, manira kayo. Kasama na kaligtasan ng pamilya niya dyan. Magbalik ni Inday. Jumbagin talaga kayo. Kailangan ba talaga yan ilabas nyo? Baka ito yung ganti nila doon sa pulburon video. Wala bang kinalaman si Inday doon, pati si Tatay Digong eh. At inamin naman eh, Maharlika, na yung pulburon video, ako yan. So ito kasi government yung may control ng NAIA. So ang utak ninyo, ang utak nito ay nasa gobyerno rin, yung mga Ngagba supporters. Tingnan, pakinggan muna natin itong balitang ito. Saan ba yun? Saan ba yun? Hindi raw katanggap-tanggap ang pagbiyahe abroad ni VP Sara Duterte habang nasa gitna ng kalamidad ang ating bansa. Ayon po yan sa isang kongresista. Ang paliwanag naman ng bise, matagal na nakaschedule ang personal na trip ng kanyang pamilya. Nasa front-end balitang yan si Camille Samonte. Huwag natin muna pagpatuloy. Pakomentuhin mo ako. Alam nyo po, sino ka man demonyong kongresista ka, ang kapal ng mukha mo. Wala kang karapatan magsabi yan. Lalo na kung ikaw, wala ka rin ginawa. Pwede kang bumatikos. Pero siguraduhin mo, ikaw kongresista ka, public servant kayo, may ginawa rin kayo. What if wala kayong ginawa, animal, tumahimik ka? No? Magbabounce back sa'yo yung batikos eh. Kuy daw ka. Si Vice President Inday Sara, maraming ginawa. Diba ho? Maraming ginawa si Vice President Inday Sara bago siya umalis. Bungol kayo. Bulag kayo. Alam nyo na, masyado talaga kayong maraming tae sa utak. Yung tae ninyo sa puwit, akyat sa utak, bataytok. Binatikos nyo, may ginawa eh. Oo nga, nandun sa ibang bansa. Matagal naman ang ka-schedule yan eh. Pero may ginawa eh. Hindi nyo nakita? Pinakauna nag-response ang Office of the Vice President. Namimigay ng ayuda.
Bakit ayaw yung batikusin itong 5,500 na flood control projects ni Da Junior na inamin ni Da Junior na depektibo? Nasaan yung budget doon? Pati basura. Oh. Bakit si Inday Sara binatikos nyo? Kaya ito sa akin, guys. Kawawa talaga tayo. Para sa akin. Kawawa tayong mga Duterte diehard supporters. Kasi, pinagtulungan tayo ng mga animal. Depensa tayo ng depensa lang kay Duterte, di ba? Inday Sara, criticize tayo. Kasi alam natin yung ginagawa. Ang problema nga ho, dinadaya ng mga dilawan, pinklawan, ang maraming Pilipino. Kasi ang sabi nila, sila daw ay oposisyon. Ang problema nga po, hindi sila oposisyon. Administrasyon sila. Di man sila makabatikos kay Bangag. Pero makabatikos kay Inday Sara. O anong tawag sa kanila? Oposisyon. Kaya pinagtulungan tayo. Kahirap-hirap nga, banatan pa tayo ng mga ulupong. No? Ito yung sitwasyon namin, mga political vlogger, mga DDIs, na nagkikriticize sa Bangag admin kay Kukak, Tambaluslos, at nagdidepensa sa mga Duterte. Kasi pinagtulungan naman tayo talaga eh. Pinagtulungan tayo. Ang problema kasi yung mga gago, ayaw man nila umamin na sila'y oposisyon. Ayaw nila umamin. Ay, hindi yan si Inday oposisyon. Kami ang oposisyon tungaw. Sino bang oposisyon na hahanga sa administrasyon? Pupuri sa administrasyon. At babatikos sa mga nagbabatikos sa administrasyon. Sige nga, pag-isipan ninyo. Anong klaseng tao yan? Kakampi ba natin ang mga animal? Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Pero hindi kayo maniwala sa kanila. Paniwalaan mo ba yung mga luko na sabi nila kakampi, oposisyon daw sila, pero hindi man bumabatikos kay Kukak, Tambaluslos, kay Ngagba? Oh, di ba oposisyon ka? Bakit ayaw mo dun bumatikos sa administrasyon? Binatikos mo si Inday. Binakitikos ninyo kami. Ano kayong may mga sayad kayo? Kaya aminin nyo na lang. Magpakatotoo na lang tayo. Sino kaya mong kongresista kayo? Animal, puno na siguro yung tiyan mo. Buhayang-buhaya na siguro to. No? Si Inday man tinitira. Ang problema nga, may ginawa si Inday. May ginawa sila. Wala. Nga. O ito, tingnan natin. Habang humahagupit ang habagat at super bagyong Karina sa ating mga kababayan, kumalat ang balitang bumiyahe papuntang Germany si Vice President Sara Duterte. Kinumpirma yan kanina ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sa inilabas na official statement ng Office of the Vice President, nasa isang personal trip abroad daw si VP Sara kasama ng kanyang pamilya. May approval daw ang kanyang pag-alis. Katunayan, naglabas pa umano ng Travel Authority ang Office of the President noong pang July 9. Pinasalamatan ng OVP ang pagrespeto ng publiko sa privacy ng pamilya ni Vice President Duterte. Nakakalungkot daw na sumabay pa ang kanyang personal trip sa pananalasa ng super bagyong Karina. Sa kabila niyan, palagi naman daw nakahandang tumulong sa mga nasalanta ang Disaster Operations Center ng OVP. Animal talaga itong mga media, puro daw. Hoy, kayo mga Yadba media, lagyan nyo ng conclusion. Tuldukan nyo. Huwag nyo magsabi daw, dawin ko kayo eh. Pag gumagamit ka kasi ng daw, hindi ka sigurado sa sinasabi mo, hindi ka sigurado sa balita na nasasagap mo. Animal naman talaga. Merong may mga video, tumulong si Inday Sara, tuldukan mo. Huwag kang gumamit ng daw. Tala, puro daw, dawin ko yung mga ngagba ninyo eh. Lagyan nyo ng conclusion kasi totoo naman talagang tumulong. Meron naman tulong. Bakit daw? Yan ba turo ni Kukak? Nasabihin, pwede mo man itapag si Inday kung may ganyan-ganyan para hindi halatang bias. Pero gamitan mo ng daw. Gagi. Hanggang ngayon, di ba, si Tropang Bisaya, naka-live pa nung kagahapon, namimigay sila ng ayuda. Office of the Vice President.
Naglagay ka ng conclusion kasi totoo naman, no? Kayo talaga mga wala nang kwentang media sa Pilipinas. Mga prostitute. Oh. Naglabas din ng mga litrato at video ang opisina ng bise ng kanilang ginagawang pamamahagi ng tulong sa Oh, ito. May video ka naman pala eh. Bakit ayaw mong lagyan ng conclusion yan? Period. Walang daw-daw. May video pa. Ayaw pa maniwala ang luko. Parang mga ngagba supporters. Walang polvoron video. Kalukuhan yung sinabi ni Maharlika. May polvoron video. Wala yan. Loko yan. Sinungaling yan si Maharlika. Ay, hindi mal, oh. Nung nilabas yung polvoron video, ay, defect yan! Hindi yan tunay, pike! Ay, ambot! Hindi ko maintindihan kayo. Na Pilipino talaga. Oh. mga biktima ng super bagyong Karina. Sinigundahan naman yan ng kaalyado ng mga Duterte na si Attorney Salvador Panelo. Yan ang dapat nagayahin ng lahat ng public officials. Kahit wala sila, nakareading tumulong sa mga nangangailangan sa panahon ng kalamidad. Pati si dating presidential spokesperson Harry Roque nag-post pa kahapon ng pagpuri sa ginawa ng tanggapan ni VP Sara. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, hindi katanggap-tanggap ang personal trip ng Vice Presidente. Kapag meron talaga tawag na pangangailangan, dapat ang mga opisyal ng gobyerno ay handa na gawin ang kanilang makakaya. Kahit personal trip yan ay pwede i-cancel sa dami pa naman ng kukuhang pera ng OVP sa confidential funds dati, di ba? Hoy, si Raul! Si Raul, oh! Sige nga, ikaw, anong nagawa mo sa bayan? Natulong ka? Kahit man isang sardina sana. Raul, magkano ba nakulimbat mo sa pork barrel mo? Magkano yung bigay ni Tamba sa'yo? Kahit isang sardina siguro, isang pusporo at saka isang kandila. Gago. Bumabatikos ka, wala ka namang naibigay kahit isang pusporo. Isang kandila or isang ang tawag dyan, sardinas. Oh. Diba? Si Raulo nga, mga animal. Babatikos ka sa mga Duterte pag tungkol sa malasakit. Tablado kayo dyan. Wala nang makakapantay sa malasakit ng mga Duterte. Tulog yata to, no? Ito, si Raulo talaga naman. Kagaya itong isa din, oh. Parihong utak. Bakit daw si Inday Sara pumunta? Meron daw hundreds of thousands of the Filipinos in agony. Ulol! Kayo nga, nandito kayo, may nagawa kayo. Si Vice President Inday Sara, kahit wala sa Pilipinas, may nagawa. Kayo, dakdak kayo ng dakdak. Vacuum lang kayo ng vacuum ng kaba ng bayan. Wala man kayo tulong sa bayan. Meron? Animal, oh. Ito daw, opposition daw sila, no? Opposition pero tinitira si Inday. Hindi tinitira si Ngagba. Ganyan ba ang opposition? Nililihis nyo lang ang utak ng maraming Pilipino. Mga kasinungalingan lahat yung mga sinasabi ninyo. Tingnan nyo po, Ipakita ko mo muna yung nagawa ni Vice President Inday Sara. Unang araw yon, July 25. Ito yun. Unang araw po, umikot na po ang Office of the Vice President sa siyam na evacuation centers. Siyam, ha? Si Dayon, anong naikot? Putang ina, Valenzuela, nagmotorkid pa sa baha. At saka hindi mo man kailangan hanapin yung Vice President sa mga ganyan. Kasi nga, hindi man siya presidente. Presidente di ay si Inday. Ay, sa mga kakampuit. Presidente na ba si Inday Sara? Gusto ninyo? Walang problema pag bumatikos kay Inday. Parisayin ninyo si Dayon, Oh, sasalagin namin yung mga batikos ninyo. Ayan, oh. Meron pang video yung News 5. Di pa ninyo matuldukan. Siyam na evacuation centers po yung natulungan ng Office of the Vice President
July 25. Siguro mataas pa yan, marami pa kasi ano lang naman yan eh. Kagahapon sila ni Tropang Bisaya, nandun sila namimigay. Naka-cover. Oh. At bakit ba mainit yung budi ninyo kay Inday Sara? Kung opposition kayo, dapat hindi kayo mainit ang budi kay Inday Sara. Dapat ang budi ninyo dun uminit kay Dayunyor. Diba ho? Opposition man kayo. Diba ho noon, opposition kayo? Uminit ba budi ninyo kay ano? Kay Robredo? O tingnan nyo ha. Reklamo kayo ng reklamo. Sabi ninyo na si Vice President Inday Sara pumunta sa Germany. May bagyo. Di man alam ni Inday na parating na yung bagyo at saka may accommodation na lahat-lahat. Di man milyonaryo si Inday para sasabi mo na ipa-cancel. Pinagmamalaki mo si Raulo ka na yung confidential funds kinain ni Inday yan. Ipa-audit mo. Bago ka dakdak ng dakdak, dapat nga kayo yung i-audit. Saan nyo pinagdadala yung mga pork barrel ninyo? Wala kayong nagawa sa lipunan. Si Leni Robredo, ilang beses siya nawala nung panahon ni Tatay Digong pag may sakuna. At pumunta sa ibang bansa. 2016, December, bagyo. Anong bagyo yon? Umalis si Leni Robredo. Huwag niyong sabihin na ayan hindi ginagawa ni Leni Robredo. Ilang bisis yan lumiban. Wala mang personal na lakad yan si Leni Robredo that time. Nagbakasyon, bagyo. December 27, 2016. Si Leni Robredo umalis sa ibang bansa, pumunta, pero bagyo. O, tingnan mo. Diyan tayo eh. Bago kayo banat ng banat, tingnan nyo muna yung poon ninyo kung anong ginagawa. Hindi mo nga po pwedeng maki-question si Inday na walang natulong kasi tumulong nga. Ito, mga Ngagba supporters. Ito, naguluhan na tayo. Sinong binabanatan natin dito? Basta mga Ngagba supporters, kasama na kayo. Lahat. Tengklawan, Pulawan, Umonista, aktivista, Dilawan. Basta yun, Talyanista. Sama na kayo lahat. Ayan, mga Ngagba. Ayan. Ilang bisis yan lumabas ng bansa nang ginagawa panay paninira kay Pangulong Duterte. Kaya nga nagsama kami ni Miss Vivian Villis noong 2017. Palayasin na namin yan eh. Umalis 2016, December yan, that time eh. 2017, I think January, February yata. Gusto namin pag-resignin na yan eh. Kinuhaan ba ng mga Duterte supporters ng CCTV, na screenshot ba yung CCTV niya pagpunta sa ibang bansa? Kinukompromise ba ng mga Duterte ang kanyang kaligtasan at ipinost yung kuha ng CCTV sa social media at ibinigay sa mga media? Putang ina guys, wala. Ayan, opposition talaga yan. Si Leni Robredo, galit na galaga yan kay Tatay Digong, panay panira kay Tatay Digong, panay banat sa mga Duterte yan. Pero hindi niya ginawa, hindi ginawa ng mga Duterte na ito, lahat ng alis na papunta sa ibang bansa, may screenshot at pinakalat sa mainstream media at sisiraan. As in, wala. Kasi alam ng mga Duterte, ang nakasalalay ay kaligtasan buhay ng isang tao. Ano mo? Samantala, si Inday Sara, itong si Ngagba, ka-unitim pa, ipinanalo pa ni Inday Sara, may mga utang na loob kayo, tandaan nyo, pinahamak nyo. Tingnan mo. Ganun po kayo ka-utak ninyo, pasyado kayong insecure at namimersonal. Sana man lang ho, tigilan nyo po yung pamimersonal ninyo dahil hindi po yan maganda. Bumatikos pero baka po pwede naman kung makukompromise yung kaligtasan ng isang leader natin, tigilan nyo naman yan. Hindi ho maganda yan. Payag ba kayo na si Dayunyor
Kukuna ng CCTV, screenshot, ipakalat namin. Ito si Da Junior eh. What if si Inday Sara na screenshot ninyo ito, pinakalat ninyo sa social media. Ngayon, pagdating ni Inday Sara doon sa Germany, makita, ganyan yung suot ni Inday Sara. May mga halang na bituka, mga komunista. Marami namang galit sa mga Duterte. Tapos pagdating doon sa Germany, napicturean na ninyo, naipost na sa social media. Wawa naman si Inday. May araw din naman kayo. Tandaan nyo po, may araw po kayo. Sabi ni Renan, nasaan kaya si Ngagba noong pandemya? Nanonood ng Ant-Man. Alam mo, Kukak, dandahan naman pagiging insecure. Maganda si Inday sa'yo. Tangin na, lalaway nga si Da Junior eh. Wag na, Kukak, ito ho, yung asawa mo. Sabi ko, damdamin ko, bangag sayaw. Pag naman secure, ganda, lalaw. Tulo, laway, animal, oh. Lola! Maganda si Inday, pero si Kukak, cute. Cute. Tangina, duling na duling daw. Kamukha ba niya yung sa pulburon video o kamukhang kamukha? Tingnan mo, oh. Tingnan nyo nga yung mukha niya. Damdamin ko. Ay, animal. Bilaukan tuloy ako. Manyakol alert. Sabi ni Jason, nakakatakyot si Kukak. Si Kukak nakakatakyot o siya? Si Ngagba. Ayan ah. Huli ka! Huli ka! Ay, huli ka. Lagot ka, Koreano! Huling-huli ka! Huling-huli ka, may pagnanasa ka! Lagot ka, Koreano ka! Sabi ni Lucas Bersamen! Gagi eh. Hala na, Day. Kukak, malayong-malayo, tapatan mo yung alindog ni Inday, pagiging mistisa. Sabagay siya naman, mistisang palaka. Play ulit daw, play ulit. Pareha daw ang tainga. O sige nga, check natin sa pulburon video kung pareho. 1, 2. 1, 2. Putang ina, oh. Titig pa lang, oh. Ulam na. Alam mo na binisil nyor? Titig pa lang nyor, manyakol na nyor. Just ka Lord! Sabi siguro ni Da Junior, pag lumingon ka, akin ka. Wala na mga ganyang moment, nyor. Tablado ka na, nyor. Pulburon pa kasi, ayan. Grabe na yun, nyor. Ito talaga, mistisa to. Pag lumingon to, yari to sa akin. Sa isip-isip din siguro ni Inday Sara, animal ka ha. Patingin-tingin ka ng ganyan, tingin manyakol. Jumbagin talaga kita. Sa isip-isip ni Inday, kamukha mo pa naman yung sheriff doon. Kamukha po naman yung sheriff sa Davao. Di mo siguro naalala ha. Ginumbag ko yun. Pareho kayong ng mukha. Ha? Baka majumbag ka 2.0. Isa. Isa pa daw. Ganda kasi ng birada. Nilangga kung ika'y hanapin.
Damdamin kong nagbasayo. Iyak na iyak si Kukak na national palaka. Ay nako, ngagba na nga ngagbasayo. Problemang polburon video, pinakalat nyo. Tinangka ko ikay kasuhin. Lahat ng share ay kulungin. Problema ay umabot na sa national, international media. Ngagba sa'yo. Sabi na resultin, hoy, ang mukha! Bakit? Ano bang mukha niya? Mukha pa rin naman. Maglasing na naman si Kukak. Hoy, pas muna si Maria. Sabi may ebidensya. May ebidensya nga. Ebidensya. Putang ina, nung ngagba pa, manyakol pa. Sabi ni Marie sa akin, Bisdak, pas muna ako. Sa kamaritis sa'yo. Bakit? Ang problema? Sabi ni Marie, ayaw ko maging tilapia. Bakit maging tilapia ka? Masaya nga kami sa inyo. Kadami mong minamaritis dito, sikat ka. Sabi, hindi, seryoso, Bisdak. Ayaw ko muna magmaritis sa'yo. Kasi baka magmukhang tilapia ako dyan. Baka maprito ako at maging kilawin. Hindi nga. Sabi ni Mare, dami pa naman daw tilapyang baha ngayon. Baha daw? Tain ng tilapia, oh. Dinadampot na lang daw ni Mare. Sabi niya, bakit mo naman nare-relate yung sarili mo sa tilapia? Basta sabi niya, basta, wag na muna ha, pahinga muna ako kasi. Sabi ni Marie, gusto mo makita? Gusto niyo makita? Gusto niyo makita? Bakit sabi ni Marie, ayaw ko muna magmarites kasi baka magbukang tilapia ko eh. Gulat din ako nung nakita ko. Promise, kayo magugulat din kayo. Kaya tuloy, ayaw na niya magmarites. Wala siyang chismis eh. Mamaya na lang daw. Kasi niya, mamaya na lang. Pero pag sinuusapang tilapia, iba naman yung tilapia yung iniisip niya. Hoy, tandahan nga kayo. Sabi ni Gracita, Bisdak, nalilibang ako sa'yo. Saan ka, ma'am? Sa CR? Gracita, sa Bisaya kasi yung nalilibang, iba yun. Ma'am, sa Bisaya, ma'am, yung nalilibang, iba. Nag-deposit yun. Ito. Ito, seryoso nga to. Seryoso. Ito yung reason ni Marie, naintindihan ko siya. Kaya intindihin natin, ha? Ito. Putangin na, hindi ka ba naman matakot nito? Iwan ko lang, maging tilapia ka. Sabi ni Gracia, Bisdak, nasasala ko nanood. Very good, ma'am. Huwag sa CR manood, ma'am, ha? Na, mayroong iba nanonood sa CR. Aminin. Habang naka-live tayo, nanonood kayo sa CR, eh. Ginagawa ninyo akong tissue, eh. Umayos kayo, ha? Nanonood. Nandyan sa CR. Ginagawang tissue, pamunas. Nakinakang Bisdak, mukha mo gawang kitang pamunas.
Sabi ni Brisya, nasa toilet nga talaga ako, bisa ko. Huwag niyo akong gawin pamunas. Kita ko kayo. Kita ko kayo, anong ginagawa niyo sa CR, ha? Nakanganga ako. Kita ko kayo, 4 salamin ko. Lagpas ako dyan. 2 joints tayo, Nyor. Nyor, 2 joints. Kanta nga tayo, Nyor. Hey, Jude. Tangin na, baka hindi kayo matai sa akin. Ito na. Punta nga tayo sa tilapia. Ito, buhay ito, ha. ito buhay tilapia. Tilapiyang buhay. Okay. Ito yung reason ni Mare kung bakit ayaw niya. Namnamin nyo. Kaya intindihan mo talaga si Mare. Tangina, sabi ko si Mare, putangin na, katakot nga. Grabe naman nguso Mare, na biktima nga. Oo, dahil daw sa baha. Sige, okay na Mare, wag mo muna magchismis, ha. Kawawa naman yung mga labi mo dyan. My God. Tilapia nga. Sabi na teacher ito sa akin, may kamukhang vlogger yan. Putang, may kamukhang vlogger tilapia. Yan yung kinakatakutan ni Mare. Ayaw muna bista, putang ilang baha, pahamak. Ayan daw, yung mga nahuli sa baha. Ayan Nyor, sa awa ng Panginoon. Yung tilapia, sus ko Ginoo. Naribayin si Mare. Kissable lips. Yun, Nyor. Ayo, anong kamukha? Tilapia yan, tilapia. Tilapia, oh. Sabi ko, Mare, sige na, Mare, balik ka na sa bahay ninyo, Mare, wag na tayo mag-usap. Mare, okay. Naintindihan ko, Mare, magpaalam na lang ako sa mga naghihintay sa iyo, ha. Oh, sige. Sa bahay ka na lang, sige, matulog ka na. Sabi, Pris, ba na tilapia yan? Ewan ko, galing baha. Utay, nagtilapia na yan. Kawawa ka naman, Mario. Sige, very good. Anyway, dagang salamat, Bisaya, Sugbida na. Maraming salamat, Luzon. Ayan, masaya na naman tayo dito. Ganun lang kami dito sa mga baguhan. Sa dulo, batripan lang kami. May kaibigan ako, si Mare. Maraming salamat sa mga nagpakulay. Sinare, Gigi, Araila, Bandigan, thank you so much. Arlene Santos, Ranila Del Rosario, Tis Olivera, Yap, Marian, Julian, John Delicana, Felizardo Aguilon, Best Friend, Italy, Vilma, Gandia. Maraming salamat. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Sabi ni Ritukadang tilapia. Sabi ko nga, Mare, alam mo, Mare, sayang. Dapat palaka pinakita mo. Sa sunod, Mare, yung palaka, ha? Dagang salamat. Ay, Mirasol Isa, Team Replay. Kayo na lang bahala. Dagang salamat, Bisaya, Mindanao. Maraming salamat, Luzon. Maraming salamat, Pilipinas. Maraming salamat po sa lahat mga Pilipino, mga OFW sa amang panig ng mundo. Mag-ingat po kayo palagi dyan sa ibang bansa. Bayani ho kayo sa aming mga Pilipino. Saludo ang Bisdak Pilipinas sa inyo. Maisog sa Cagayan. Hindi po ako makakapunta. Ngayon ko lang nalaman mahalang ticket pa punta balik. Kaya manood na lang po tayo sa sila ka PL. Pupuntayan sila doon. Portahan na lang ho natin sila. Maraming salamat sa lahat mga Iskunians, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, at ng Kingdom of Jesus Christ. Pero kung medyo maaga-aga ko nalaman yan, baka kanina nandun na ako sa Cagayan.
Wala, ano lang naman, isang lipad lang. Maraming salamat po sa lahat ng mga katutubo saan mang panig ng Pilipinas. Bisdak Pilipinas! Happy birthday po, Item Replay. Thank you so much. Advance happy birthday kay Haring Oscar Rivera. God first. Maraming salamat. See you po mamaya. Bye-bye. Ingat. Ayan. Bakit ayaw ma-end? Sa makialam, hindi po muna ako makikialam. Pero supportan na lang po natin na makialam. Mamaya po. Thank you so much. Bye-bye. Ingat.